Minsan lamang dumarating sa ating buhay ang mga oportunidad. May mga pagkakataon na ito ay biglaan at hindi natin inaasahan. Ngunit dumarating tayo sa punto na minsan ang akala po nating biyaya na siyang magdadala sa atin sa tagumpay ay maaari din palang maging dahilan ng mga hindi natin makakalimutan na karanasan. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Leila. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho ngayon sa isang pribadong kumpanya sa Maynila. Paborito naming magkakatrabaho na pakinggan ang mga istorya sa inyong programa. Lalo na po kung kwentong katatakutan. Medyo hilig po kasi talaga namin ito. Lalo na at ang ilan sa amin ay may kanya-kanya ding karanasan ukol sa mga ganitong bagay. Marahil ay marami ang magtataka kung hindi pa ba kami nadala sa aming mga naranasan para magustuhan pa naming makinig sa ganitong mga kwento. Pero minsan po kasi ay may mga pagkakataon na ang mga kababalaghan na ating nakakaharap ay maaaring may iwan sa ating mga aral na kailanman ay hindi natin makakalimutan. Kaya naman gusto kong ibahagi sa inyong tagapakinig ang aking istorya. Naganap ang aking karanasan nung ako'y nasa kolehiyo pa lamang. Sa school na aking pinapasukan ay may pagkakataon na nabibigyan ng chance ang ilan sa mga mag-aaral na makapunta sa ibang bansa upang mas malinang pa ang kanilang kaalaman. Nakadepende ang bansa na pupuntahan kung saan ay may available na tumatanggap ng exchange student. Nagkataon naman na noong taon na yon kung saan ay isa ako sa mga napili. Sa Korea kami pinadala ng aming universidad. Super excited kami ng aking mga kamag-aral. Dahil na rin sa dami ng mga napapanood namin noon ng mga magagandang puntahan dito. May times naman kasi na maaari din kaming gumala doon. Siyempre kailangan ding mag-unwind paminsan-minsan at kapag may pagkakataon ay gagawin yon. Kasagsagan din noon ng mga Korean novela kaya naman hindi namin maiwasan na mag-daydream na baka makakilala kami ng mga opa doon. Bago kami umalis, papunta sa bansang ito ay marami ding kaming mga prosesong pinagdaanan. Nandyan yung may interview pa. Parang dito pa lamang ay medyo horror na dahil sa kaba na dala sa amin. Pero kidding aside, ganito naman po talaga ang mga proseso kapag naging exchange student ka. Todo screening talaga dahil hindi naman basta-basta ang mga universidad na maaari mong mapasukan dito. Matapos naming makapasa sa lahat ng mga dapat pagdaanan, ay naghanda din kami sa iba pa naming dapat na gawin. Ilang buwan din sigurong paghahanda ang aming ginawa bago kami tuluyang nakaalis papunta rito. Medyo kabado pa nga ako noon dahil bukod sa first time kong makakasakay sa eroplano, ay eto din ang unang beses na malalayo ako sa aking pamilya. Alam ko na pagdating doon ay tanging sarili ko lamang ang aking maasahan, kaya naman kailangan kong galingan. Pagkalapag namin doon ay may sumundo sa amin patungo sa universidad na aming papasukan habang naroon kami sa Korea. Tuwang-tuwa ako noon kahit nakakapanibago ang lugar na aming kinakalagyan. Parang breath of fresh air din sa amin ang lugar na ito at lahat kami umaasa na marami kaming matututunan dito. Pagdating namin ay pinadiretso na agad kami sa aming dorm na tutuluyan habang nandun kami. Malaki ang dorm dito. Medyo may kalumaan pero not to the point na masasabi mo matagal na itong itinayo doon. Pagkapasok namin ay very welcoming naman ang mga estudyante na doon din tumutuloy. Panay bati nila sa amin at ganoon din naman kami sa kanila. Sa isang dorm ay 3 dapat kaming mag-share sa isang kwarto. Ngunit dahil hindi angkop sa bilang namin ang 3 ay natapat sa amin ng isa sa aking kasamahan na 2 lamang kami sa isang kwarto.
Medyo natuwa din kami dahil pwede naming paglagyan ng ibang gamit ang bakanteng kama. Matapos may turo sa amin ng aming tutulugan na kwarto ay nag-ayos kami ng gamit. Habang nag-aayos kami ay may kumatok na isang tenant din yata sa dorm na yon. Binati namin siya at sinabing pumasok muna pero sinabi nito na doon lamang siya sa labas ng aming kwarto. Halata sa kanyang mukha na medyo kabado siya. Kaya hindi namin maiwasan na magkatinginan ng aking kasamahan. Tinanong namin siya kung may kailangan ba siya sa amin. Pero sinagot lamang kami nito na gusto lang daw niya kaming kausapin. Ngunit mamaya na lang daw kapag nasa labas na kami ng aming silid. Magkita na lang daw kami doon sa may canteen malapit sa dorm. Nagtataka man kami sa kanyang ikinikilos. Ay sumang-ayon na lang din kami sa kanya. Baka hindi lang din talaga siya komportable sa amin ng aking kasamahan ngunit kailangan lang niya kaming kausapin. Ukol sa importanteng bagay kaya lumapit siya sa amin. Nang matapos na kaming magayos ng aking kasamahan ay nagtungo na kami sa sinasabing lugar na yon ng aming Koreanang kasamahan sa dorm. Agad naman namin siyang nakita dahil sa bungad lang din siya nakapwesto. Nang napansin niyang nandun na kami ay agad itong kumaway sa amin at sinenyasang kaming maupo doon sa bakanting upuan sa table na kanyang kinakalagyan. Pagkaupo namin ay humingi siya kaagad ng paumanhin dahil sa inasal niya kanina. Ayon sa kanya kahit sino daw kasi sa kanilang matagal na nag-i-stay sa dorm na yon ay umiiwas na pumasok sa kwartong aming tinutuluyan. Dala na din ang aming kuryosidad ay tinanong namin ito kung bakit iwas sila doon. Nung una ay nag-alangan pa siyang sabihin sa amin ang dahilan ngunit ilang saglit lamang ay nagsalita na ito at sinabing may usap-usapan daw kasi doon. Na kung sino man ang umapak sa loob ng kwartong yon ay bibisitahin ng kaluluwang nagpaparamdam sa building na yon. Nagkatingin na naman kami ng aking kasamahan. Medyo napapangiti pa nga. Well, alam naman naming madami din mga urban legends sa Korea pero hindi naman kami masyadong nagpapaniwala sa mga bagong impormasyon na aming naririnig. Ganun pa man ay nagtanong pa din kami dito kung anong klaseng kaluluwa ang nagpaparamdam sa lugar na yon. Pabulong nitong sinabi sa amin na hindi naman daw nila personal na na-experience ang pagpaparamdam nito. Pero ilan daw sa mga nananatili sa room na yon ay nagsasabi na madalas daw ay may bumibisita sa kanila na isang babaeng nakapula. Minsan daw ay makikita itong nakahiga sa kama at minsan naman daw ay habang natutulog sila ito dumarating. Kahit na hindi naman ako naniniwala sa kwento niya ay hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Ang creepy lang kasing isipin na habang natutulog ka ay biglang may dadalaw sa iyo na ganong kaluluwa. Dagdag pa ng aming kasamahan sa dorm na sinabihan lang daw niya agad kami para daw may ideya lamang kami sa mga nangyayari sa silid na aming tinutuluyan. Nagpasalamat na lamang kami sa kanya bago siya umalis, Papa Dudut. Tahimik naman kami ng aking kasama sa kwarto. Nag-iisip kung talaga bang may mga ganong pangyayari doon. Upang makasigurado ay nagtanong kami sa iba naming mga kasamahan kung may naikwento ba sa kanila ang kanilang mga nakakausap na matagal nang nanunuluyan sa dorm na yon ukol sa aming nasagap na balita. Nakakunot ang mga noon naman nilang sinabi sa akin na wala naman daw nababanggit na kahit na ano ang mga ito. Napanatag naman ang kalooban namin dahil mukhang myth nga lang ang bagay na sinabi sa amin ng aming nakausap kanina at tinatakot lamang kami dahil baguhan kami sa lugar na yon. Iwinaksi na naming dalawa sa aming isipan ang istorya na yon at payapang nagpahinga sa aming kwarto matapos naming kumain. Kinabukasan ay nagsimula na kami sa aming mga dapat gawin doon. Nag-ayos ng mga gamit at pinamilyar ang mga sarili namin sa mga lugar doon upang hindi kami nangangapa.
kapag nagsimula na ang klase sa susunod na linggo. Makalipas nga ang isang linggo ay masaya naming dinaluhan ang lahat ng klase na dapat naming puntahan. Matapos ang mga ito ay nagkayayaan ang aming mga kasamahan sa exchange program na maglibot muna. Hindi naman ako sumama sa kanila dahil may mga kailangan akong aralin. Bumalik akong mag-isa sa kwarto at doon ay nag-aral. Hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako habang ginagawa ito. Nagising ako nang makaramdam ako ng gutom. Sinilip ko ang kama ng aking kasamahan at nakitang may nakahiga na dito dahil nakikita ko ang kanyang buhok na nakalabas kahit pa nga nakataklob siya ng kumot. At mukhang natutulog na. Hindi ko alam kung kumain na ba siya kaya naman naisipan kong gisingin siya. Niyugyug ko siya at tinanong kung kumain na ba siya ngunit hindi naman siya sumasagot. Napapakamot naman ako sa ulo dahil sa isip ko noon ay gutom na ako. Ay napakahirap pang gisingin itong kasama ko. Dahil hindi talaga siya nagigising sa aking ginagawa ay sinabihan ko na ito na ako na lamang ang pupunta sa kantin dahil gutom na talaga ako. Muli wala akong tugon na nakuha mula sa kanya. Lumabas na ako noon ng kwarto ngunit nasa hagdanan pa lamang ako ay nagulat ako nang makasalubong ko ang aking kasama sa kwarto. Literal atang nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siya. Tinanong ko siya kung saan siya galing at sinabi nito na kababalik pa lamang nila mula sa paglilibot. Umakyat lamang daw siya doon para tawagin ako para kumain na dahil mukhang natabunan na daw ako ng mga libro. Nautal ko pa siyang tinanong noon kung kababalik pa lamang nila sino yung nakita kong nakahiga sa kanyang kama kanina. Kinabahan naman nito akong hinampas habang alanganing tumatawa na ano daw ba ang pinagsasabi ko. Imposible daw na nakahiga siya doon dahil kararating pa lamang nila at ngayon pa lamang siya aakyat sa aming silid. Hindi naman ako makasagot sa kanya at parang nanlamig ang buong katawan ko at namamanhid ang aking mukha sa aking mga narinig. Mukhang nahalata naman ito ang aking kaba kaya niyaya ako nito sa aming kwarto upang tignan kung may ibang taong nakapasok doon. Mabilis kaming umakyat sa aming silid upang muling silipin ang sino mang naroon. Ngunit pagdating namin doon ay bakante ang kanyang kama. Walang bakas na may ibang nakahiga dito. Natatawa naman sa akin ang aking kasama at sinabi nitong baka daw namamalik mata ako at medyo antok pa ako. Kaya akala ko ay may nakahiga doon. Bagaman at alam ko sa sarili ko na totoo ang aking nakita ay sumang-ayon na lamang ako sa kanya. Habang naghahapunan kami ay tahimik lamang ako sa isang tabi papadudot. Hindi mawala sa aking isipan ang aking nakita kanina. Sino ang taong yon? Nabigla na lamang pumasok sa aming kwarto at nawala ring parang bula. Yan ang mga katanungang patuloy na tumatakbo sa aking isipan ng mga oras na yon. Biglang pumasok sa aking isipan ang sinabi ng nakausap namin ng aking kasama sa silid. Hindi kaya totoo ang sinasabi nito. At dahil hindi naman ako mapakali ay naisipan ko na hanapin ito bukas at kausapin ukol sa kanyang ibinahaging kwento. Sa isip ko ay baka malinawan ang aking isipan kapag narinig ko ng buo ang kwento niya. Kinabukasan matapos ng mga klase namin ay agad kong hinanap ang taong nakausap namin. Hindi naman ako nabigo at agad ko siyang nakita. Malugod naman niya akong pinaunlakan na makakausap siya tungkol sa bagay na nais kong malaman. Lumabas kami ng campus at doon ay nag-usap. Habang kumakain kami ay dineretsa ko na siya sa tanong ukol sa kung ano ang kanyang nalalaman sa aming silid. Ikinuwento naman niya sa akin ang lahat simula doon sa usap-usapan na sa kwarto na aming tinutuluyan ngayon ay may nagpatiwakal na isang estudyante. Hindi daw nito kinaya ang pressure ng mga aralin nila kaya naman na-depress ito at kalaunan nga ay kinitil nito ang kanyang buhay suot ang paborito niyang pulang damit. Pero ayon sa kanya, may iba daw nagsasabi na bukod daw sa pag-aaral ay naging problema din ng estudyanteng ito ang pambubuli.
ng kanyang mga kaklase. Tampulan umano ito ng mga tukso at iba't ibang nakakasakit na pranks ng kanyang mga kamag-aral. Matapos daw ng ginawa nito sa kanyang sarili, ay doon nagsimula ang pagbisita nito sa kwartong aming tinutuluyan ngayon. Noong una daw ay simpleng pagpaparamdam lamang ito tulad ng pagkawala ng mga gamit ng mga nananatili sa lugar na yon, hanggang sa unti-unti ay nagpapakita na daw ito sa kanila. Nandyan daw na mararamdaman na lamang ng mga tenant sa silid na yon na parang may nakamasid sa kanila. Tapos ay magigising na tila may papalabas na isang babaeng nakapula. Sinundan daw ito ng kaganapan na minsan ay nakikita itong nakahiga sa isa sa mga kama. At ang pinakakinakatakutan ng iba ay madalas daw na tumatabi na ito sa kung sino man ang nasa kwartong yon. Hindi naman daw ito nananakit, ngunit gusto nito na manakot ng ibang tao. Marahil daw ay gusto nitong maramdaman ng mga estudyante doon ang takot na kanyang nararamdaman noong binubuli siya ng kanyang mga kaklase. Tulad nga daw ng kanyang sinabi, ilan sa mga kakilala ang nakaranas na, kaya naman nalaman niya ang mga ito. Kung sakali man daw na magparamdam ito ay huwag na lamang pansinin dahil mas lalo lamang daw itong magpaparamdam sa kanila. Hindi ko na binanggit sa kanya ang aking naging karanasan dahil hindi naman ako sigurado kung ang ikinukwento nito ay ang siyang nakita ko sa aming silid. Baka mamaya kasi ay ibang tao lang talaga ito, na iba ang trip sa buhay, at dahil bago nga kami sa lugar na yon ay naisipang biruin ng ganon. Nagpasalamat naman ako sa kanya matapos ang aming pag-uusap. Bagaman at halatang may pagtataka sa kanyang ekspresyon, ay hindi naman ito nagtanong pa sa akin na siyang aking pinagpapasalamat. Bumalik na din agad ako noon sa aming dorm. Pagdating ko ay nakita kong tahimik lamang na nakaupo ang aking kasamahan doon sa kanyang kama. Ang seryoso niya, kaya naman natatawa ko siyang tinanong ng pabiro kung bakit parang pinagsakluban ng langit at lupa ang kanyang itsura. Tila doon na lamang ito nagising sa kanyang pagkakatulala. Nabahala naman ako nang bigla itong yumakap sa akin habang umiiyak. Tinanong ko ito kung ano ang nangyari sa kanya. Iniupo ko muna siya sa aking kama. Nang makaupo na kami ay sa kanya sinalaysay sa akin ang lahat. Hindi kasi ako nakapagpaalam sa kanya nang hindi muna makakabalik sa kwarto ng araw na yon. Kaya naman inaasahan niya na pagdating sa kwarto ay nandun ako. Pagkabukas daw niya ng pinto ay nakita niya na may babaeng nakatayo doon sa may sulok ng aming silid. Nahaharangan ito ng kurtina at tila nakasilip sa bintana, kaya naman inakala niyang ako ang babaeng yon. Ang nakita lamang niya ay ang silhouette nito na mahabang buhok at nakalugay at tila nakasuot ng pulang damit. Hindi naman daw niya ito binate dahil pagod din siya sa mga naging klase ngayong araw. Kaya naman naisipan niyang umidlip muna. Nagpaalam at nagsabi pa nga daw siya. Sa inaakala niyang ako na nakatayo sa bintana, nagisingin na lamang siya kapag maghahapunan na at sasabay siya sa akin. Mga ilang minuto pa lamang siguro siyang nakakaidlip ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kwarto. Yun daw bang pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanya. Hindi daw niya napigilan ang kanyang sarili na dumilat upang tignan kung sino yung tila kanina pang nakatingin sa kanya. Pagmulat ng kanyang mata ay halos maihi daw ata siya dahil ang bumungad sa kanya ay ang mukha ng isang Koreana na halos isang dangka lamang ata ang layo sa kanya. Sobrang pula ng mga labi nito na medyo nakaawang pa. Maging ng kanyang muka ay putlang putla din. Titig na titig daw ito sa kanya at tila may sinasabi ng pabulong. Hindi naman daw niya maintindihan ang minumutawin nito sa mga salita dahil nga mahina lamang ito. Napansin daw niya ang tila maitim na marka sa liig nito. Hindi siya makasigaw o makagalaw man lang at parang nanigas daw ang kanyang katawan.
Nakipagtitigan lang din siya dito na para bang nakikipaglaban sa staring contest. Ilang minuto din daw ang tinagal ng ganong posisyon bago daw umalis ang babaeng yon. Tahimik lamang itong lumabas na akala mo ay walang nangyari. Saka lamang daw siya nakagalaw pagkalabas nito. Noong dumating daw ako ay pinaprocess pa niyang lahat ng mga nangyari. Tahimik lamang ako na nakinig sa kanyang kwento. Inalo ko lamang siya dahil kitang-kita ko ang takot sa kanyang mukha habang nagkikwento siya. Dito din ay nakumpirma ko ang lahat ng bumabagabag sa aking isipan. Mukhang ang estudyanteng nagpakamatay nga dito sa kwarto ang siyang nakita namin parehas ng aking kasamahan. Wala namang kaming magawa dahil hindi kami makakapamili ng aming matutuluyan habang nandito, kaya hindi din kami makakalipat. Sapat lamang ang allowance namin para sa aming mga pang-araw-araw na pangailangan sa loob ng panahong igugugol namin sa exchange student program na ito. Nagkasundo kaming dalawa na bukas ay magpapatulong kami sa aming mga kakilala upang kahit protection man lamang ay meron kami. Magkatabi lamang kaming natulog dahil nga sa trauma na inabot ng aking kasamahan sa nangyari sa kanya kanina. Kinabukasan pagkatapos ng aming klase, kinausap namin ang iba naming kasamahan dahil baka may ilan sa kanila na may proteksyon na maaari naming magamit habang nananatili kami sa lugar na yon. Ngunit maging sila ay hindi din nila alam kung ano ang maaaring makatulong sa amin. Ngunit nangako naman sila na magtatanong din sa mga naging kaklose nilang mga residente doon upang matulungan kami sa aming problema. Nagpasalamat naman kami sa kanila sa effort nila na matulungan kami. Bumalik kami ng sabay sa aming kwarto ng kasama ko. Nag-usap kami na walang magpapaiwan ng mag-isa sa kwarto at kung kinakailangan ay magpapasama sa iba naming kakilala. Iniisip namin na sa ganong paraan ay hindi na kami papakitaan pa ng kaluluwang gumagambala sa amin. Ngunit minsan ay mahirap din pala na umasa sa mga ganong bagay dahil minsan ay hindi nangyayari ang ating kagustuhan. Ilang araw lamang kami matapos ang insidente sa aking kasamahan sa kwarto ay muli kaming ginambala ng nilalang na ito. Nasa kasarapan na kami ng tulog nang marinig ko na bumukas ang pintuan. Pupungas-pungas pa ako noon at balak sanang tingnan kung sino ang nagbukas ng pinto. Pero biglang nagising ang aking utak at diwa nang maalala ko na nakalakang pinto namin kaya imposibleng may makapagbukas nito. Isipin nyo na parang bata ako pero ang ginawa ko talaga ng mga oras na yun ay nagtulog-tulugan upang hindi ko makita ang kung sino mang pumasok na yon. Nakataliko din ako noon sa pintuan dahil may pakiramdam ako na hindi ko talaga magugustuhan ang aking makikita. Kahit malamig doon ay ramdam ko ang mga butil ng pawis na unti-unting namumuo sa aking katawan. Dahil na rin sa lakas ng kabog ng aking dibdib at takot na unti-unting lumulukob sa aking pagkatao. Para talaga akong aatakihin sa puso ng mga oras na ito dahil hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Ramdam ko na rin ang pananakit ng aking mata dahil sa diin ng pagkakapikit ko. Wala naman ako narinig na anumang yabag na tanda na pumasok ang sinumang nagbukas ng pintuan na yon. Mga ilang minuto din siguro ang lumipas bago ko narinig na sumarado ang pintuan. Nagpalipas pa ako ng ilang saglit bago ko iminulat ang aking mga mata. Medyo nag-adjust pa ang mga ito dahil sa diin ng aking pagkakapikit. Nang okay na ang aking paningin ay dahan-dahan akong lumingon sa pintuan. Sarado na ito at wala nang bakas ng sino man doon. Napahinga naman ako ng malalim at tila na bunutan ng tinik sa dibdib. Babalik na sana ako sa aking pagkakatulog nang mapadako ang aking tingin sa may bandang bintana ng aming silid. Inugoy-ugoy ng hangin mula sa kwarto ang kurtinang nakatabing dito. Ngunit ang nakapukaw sa aking pansin ay ang mga paa na nakalitaw mula sa kurtinang yon. Kahit kasi kita ang mata nito ay walang bakas sa kurtina ng katawan ng sinumang nagmamay-ari ng mga paa na yon. Nakaharap din ito sa amin
ng aking kasamahan sa kwarto na akala mo ay gwardya na nagbabantay doon. Parang may sariling buhay ang aking katawan at paa na bumangon at naglakad patungo sa bahaging iyon ng kwarto. Iniisip ko kung gigisingin ko pa ang aking kasamahan, ngunit hindi ko na ginawa dahil ayaw ko na rin siyang maistorbo pa. May nahon ako nagtungo sa bintana. Nang nasa likod na ako ng kortina ay mabilis kong hinawi ito. Walang tao rito. Maging ang paang nakita ko kanina ay wala na rin. Alam kong hindi na normal ang bagay na yon, kaya naman mabilis akong tumalikod upang bumalik sa aking kama. Ngunit pagtalikod ko ay bumungad sa akin ang umuugoy-ugoy na paa sa hangin. Ayoko mang lingunin kung saan ang galing ang mga paang yon ay hindi ko makontrol ang aking sarili. Dahan-dahan akong tumingala. Napaupo po talaga ako sa sahig matapos kong makita ang nakangisi at nakabigting babaeng nakapula. Nakayuko ito at nakamasid sa akin. Maluha-luha na ako sa aking nasaksihan. Kita ko kung paano siyang nahirapan sa pagkakasabit doon. Ngunit nakangiti pa din siya sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili kong mapasigaw ng mahina nang walang ano-ano'y mapigtal ang taling nakasakal dito. Mula sa pinagkakabitan nito at bumagsak sa harapan ko ang babaeng yon. Nag-angat ito ng tingin sa akin. Napaatras naman ako sa kanyang ginawa. Ngunit habang paatras ako ng paatras ay gumagapang ito ng palapit sa akin. Habang ang mahabang buhok nito ay nakatabing sa kanyang mukha. Naramdaman ko na lamang ang sarili ko na nakasandal na sa pader malapit sa may bintana. Dito na ako malakas na nagsisigaw ng lumayo ka sa akin, lumayo ka. Kahit na alam kong posible akong hindi maintindihan ang multong ito, ay paulit-ulit ko itong sinambit. Halos nakapikit na ako dahil sa pag-iyak at pagpigil sa aking sarili na muli itong tignan. Halos panawa na ako ng ulirat nang biglang may humawak sa akin at yumugyog ng pagkalakas-lakas. Tinawag din nito ang aking pangalan, kaya naman napamulat na ako ng aking mata. Dito ay nakita ko ang aking nag-aalalang kasamahan sa kwarto. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na katok ang aming narinig. Pansamantala akong iniwan ang aking kasamahan sa kwarto upang pagbuksan ang mga ito sa labas. Unang pumasok ang siyang namamahala sa dorm na yon. At agad na tinanong kung ano ang nangyari sa akin at bakit ang lakas ng aking sigaw. Umiiyak lamang akong tumingin sa kanila at hindi ko magawang magsalita, dala na rin ang sobrang takot. Hinintay din muna nila akong kumalma at pinaupo sa aking kama bago nila ako muling tinanong ukol sa mga nangyari. Doon ay sinimulan ko ng isalaysay ang mga nangyari sa akin. Ang mga matagal ng residente sa lugar na yun ay tila hindi na nabigla sa aking ikinuwento. Malalim na bumuntong hininga lamang ang pinakawalan ng namamahala sa dorm bago kinuha ang kanyang telepono. Batay sa kanyang sinasabi ay tumawag ito sa kakilala niya na may koneksyon sa isang pare. Balak nitong pabasbasan kinabukasan ang buong dormitoryo na ito upang mawala na ang anumang masasamang elemento na naninirahan dito. Matapos niyang makipag-usap ay pinalipat niya muna kami ng aking kasamahan sa ibang kwarto upang doon matulog. Kinabukasan ay agad namang nagpunta ang pare at nagdasal ito bago nagbasbas sa lugar na yon. Tumagal din marahil ng ilang oras ang seremonyas na ito bago nakangiting sinabi ng pare na ayos ng lahat at wala na kaming dapat pang ipag-alala. Nakahinga naman kami ng maluwag nang sabihin niya yon. Sa isip namin sa wakas ay matatahimik na din ang pananatili namin sa lugar na yon. Ngayon lamang daw naisipan nang namamahala dito ang pagpapabasbas sa lugar na yon dahil na rin sa hindi ito naniniwala sa kanyang mga tenant. Ngunit ngayong daw na may involved na ibang tao at bisita ay naniniwala na siya. Gaya nga ng sinabi ng paring bumisita sa lugar ay wala ng pagpaparamdam na naganap matapos ng araw na yon. Hanggang matapos ang aming exchange student program ay naging payapa na ang pananatili namin dito. Kahit ilang taon pa ang lumipas
at nakagraduate na ako at nagtatrabaho na ngayon ay hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yon sa aking buhay at nagsilbi po itong souvenir at remembrance ko sa lugar na yon. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking istorya. Lubos na gumagalang, Leila. Sa ating buhay ay hindi tayo nakakasigurado na mananatili lamang sa ating kinalakhang lugar ang mga kakaibang karanasan na maaari nating makuha. Lagi nating tandaan na kahit nasa ang bahagi man tayo ng mundo, ay malaki pa din ang chance na ang ating mga iniiwasang kababalaghan ay maaari din tayong sundan sa mga binibisita nating mga lugar. Naway magsilbing aral ang naging karanasang ito ni Leila sa atin na maging maingat at huwag magpadala sa ating kasiyahan sa mga oportunidad na dumarating sa atin sa ibang mga lugar upang sa gayon ay hindi tayo mabigla sa hiwagang dala nito at maiiwan sa ating buhay.